Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Samantalay, 4 po ang sugatan muna sa tapos na ho yung mga baril-barilan. Ito naman, aksidente. Magkakahiwali po aksidente sa Makati at Pasig. Una na sugatan isang motorcycle rider at isang sakay na ambulansya na maaksidente sa intersection ng JP Rizal at ng Buting Street sa may East Rembo bago mag-alas 8 ng umaga. Nabatid na nagkabanggaan isang pampasero jeep at ambulansya ng Barangay Tejeros at sumalpok naman dito kalaunan yung motorcycle rider. Sa Pasig City, sumalpok ang isang siklista sa isang tricycle naman sa kanto ng Siray Mundo at Sagad Street ng Barangay Kanyugan. Sinasabing tumatawid ang babae na nasugatan matapos mahagip na motorsiklo sa kanto ng ADB Avenue sa may San Miguel Avenue sa parehong lungsod. Tawan dinala sa ospital ang mga biktima. Sa Taguig, hindi rin ho nakaligtas sa ligaw na bala ang gusali ng Embahada ng Korea sa C5 Road. Bukod sa halos 10 individual na naging biktima ng indiscriminate firing sa lugar, may naitala rin kaso ng stray bullet ang SPD sa nangyari sa ikalawang palapag ng Korean Embassy na tumama sa pader at maswerteng wala namang nasugatan sa pangyayari. Na-recover sa nasabing Embahada ang isang slug o tinga ng isang caliber 45. Sa ngayon, inimbestigahan na ho ng binuong Special Investigation Task Group ang insidente upang alamin kung saan galing yung bala. Naglalagablab sa 558. Kapestahan ng itim na Nazareno tiniyak na ligtas ng palasyo. Kasama natin may balita si Deo de Guzman buhat sa Malacanang. Deo, iradyo mo. Sa Malacanang, nahanda ang Philippine National Police sa kapistahan ng itim na Nazareno sa darating na Miyerkules. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valde, mahigpit ang gagawin pagbabantay ng PNP sa Quiapo at patuloy ang pakikipag-ugnay nito sa lokal na pamahalaan ng Maynila at sa pamunuan ng Menor Basilica de Nazareno upang matiyak na magiging mataimtim ang pagdiriwang ng kapistahan. Sinabi din ni Valde na maging ang MMDA ay magbabantay sa lansangan upang matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko doon. Una nang pinayuhan ng palasyo ang mga deboto ng itim na Nazareno na huwag na magdala ng mga bata at mga mahalagang bagay tulad na lamang ng alahas at cellphone sa posisyon. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Leo de Guzman, Sata, RMM. Ang pagbuwag sa PCGG pinare-review sa Kongreso. Sama natin sa balita may report si Conde Batak. Conde, iradyo mo. Pinare-review ng isang kongresista ang epekto ng gagawing pagbuwag sa Presidential Commission on Good Government o PCGG. Ito ay kasunod na rin ng pagtigil ng PCGG sa paghahabol sa mga nakaw na yaman ng pamilyang Marcos at ang rekomendasyong i-abolish ito. Ayon kay Sibak Party List Representative Sherwin Tugna, kinakailangan ang masusing pagre-review at assessment sa gagawin sa PCGG dahil lubos na maapektuhan dito ang mga empleyado na naglingkod at tinaya na rin ang buhay para mahanap ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcos na ninakaw umano sa kaban ng bayan. Para maging patas anya ang pamahalaan, kailangang isipin din ang mga masasagasaang empleyado na ito lamang ang tanging kinabubuhay sa pamilya at ilang taon din na nagtrabaho sa PCGG. Sa kabila din ito ng limitadong budget ng PCGG at sa laki din ng nagastos ng pamahalaan dito ay pinuri naman ng kongresista ang mga nagawa ng komisyon dahil naibalik din ang kalahati ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Mga establishmento sa palibot po ng Laguna Bay ay nanganganib daw dahil sa paglabag sa Clean Water Act. Sama natin sa balita may report si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Nagpapala ngayon ang Laguna Lake Development Authority sa mga may-ari ng factory at iba pang mga establishments na nakapaloob sa lawa ng Laguna na kanilang tuluyang ipapasara sa tanging hindi pa rin sumunod sa batas patungkulan
sa Water Act. Ayon kay LLDA General Manager Nery Acosta, ngayong bagong taon ay mas paigtingin po man nila ang kampanya laban sa mga kumpanyang magtatapon ng basura at iba pang hazard waste ng nakaka-epekto sa mga isla at sa mga mismong lawa ng Laguna. Patuloy niya nilang padadalhan ng notice ang mga kumpanya sa kalipang patuloy pa rin sa pagtatapon ay tuluyan nilang sisilbihan ang mga ito ng cease and desist order. Tiyak naman niya posbahan na gabaan sa proseso ang pagpapatupad nila ng cease and desist order bago tuluyang isilbi dahil tiyak na may malaking epekto ito sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Kasama mo sa LLDA para sa DXL 558. Ako si Sylvester Elaway, Tatak, RML. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Kasama sa palakasan, susuntok na po sa Enero 23 ay nabang comeback fight ni former world champion Yuri Foreman. Pagmat wala pa opisyal na kalaban si Yuri, matakdang gawin na laban sa BB King Blues Club sa New York, USA. Taong 2009 na masungkit ng former champion ng WBA World Light Middleweight title mula kay Daniel Santos. Pero kagad pong binawi ito sa kanya ni Puerto Rican star Miguel Cotto. Noong 2011 naman, ang muling nakalsap ng pagkatalo si Yuri laban kay Powell Wolak. Naglalagablab na mga balita. Oy! Showbiz! DZXL Showbiz Balita. At My boy lollipop. Oli! ito na siya. Oli! Ay! Hello! Sabi- Ganda ng boses ko pag walang mic. Parang galing sa ilalim ng ano eh. Sugar. Hello! Na mesa. Hello, everybody! I love you because you love me. And I am Lolly. Teletubbies lang. Ang cute naman ng Teletubby pag ako. Ay, Ako yung pinaka-cute na Teletubby. Of course, Loli. Hello, how are you? How are you, everybody? Everybody hungry? It's lunchtime already. What is your ulami? Lami. Ulalama. Yung mga kakain na naman at uutang lang ay okay, Lista. eat ha, lista muna. Ay, ano ba itong Ay, eto pala, nagsisi na si Baron Geisler sa ginawa nitong pagnanakaw ng halik. Halik muyak. Wow. Nakaw pala yun. Yung halik, yung isang nung Christmas party to di ba? Nagnakaw siya. Nagnakaw ng halik kay Divine Lee. Biro mo Ginagawa ni sa Basa. isang party nung nakaraang December sa isang party. Okay. Well, tinext na umano niya yung kasintahan ni Divine Lee na si Victor Basa. Binabasa ko nga. Tama. Basa. Oo. Tama yung pagkakabasa mo. Kaya tama ba? Tama po yun. Victor Basa. Hindi basa. Hindi. Basa. Minsan nababasa yan. Oo. Pag nagsasama sila ni Divine, nababasa. Umuulan kasi. Umuulan. Iyon. Humingi ho ng sorry sa kanyang ginawa si Baron. Oy. Good boy! Good boy! Good boy! Kinumpirma rin ni Baron na nagkaayos na sila ni Lee. Pero hindi pa ata sila ayos ni yung isang yung nakabangga niyang aktor na si Edgar Allan Guzman at yung TV host na si IC Mendoza. Matapos siya itong tawagin cheap. Ay, ano masama ron? Cheap. Ako nga Chip, kumusta Chip? Kumusta? Ha? Morning Chip. Paggalang yun, di ba? Diba? Paggalang nga. Ito namang si IC. Iba. Mura daw, mura. Mura ba yun? Mura ba para kay IC yun? Oo. Lalaki ba ito si IC? Babae. Hati. Oo. Ito yung Little Miss Philippines dati, di ba? IC? Siya ba yun? Ay ba, sa Aisa yun, Luli. Bakatapos ni Aisha, meron din. IC. Di ba siya rin yun? Matanda na talaga siguro ako. Oo.
Apon Inday Badiday si IC. Oo nga pala. Okay. Alright. Baka ayaw na ng chip. Baka gusto niya, Ma'am! Hi, Ma'am! Say sa chika! Lango na naman sa alak si Bison noon nung mangyari ang insidente. Okay? Tama pala. I see. Oo. Magkamukha nga sila. Okay? Sa mga chip, mga ma'am, goodbye. Bye. Happy lunchtime. Good morning, good afternoon kay Father Alex Dolorosa. Uy. Thank you. Malaki siyang malaki siyang suot na crucifix, di ba? Delikado. Paring-pari. Di ba, malapit na ang pista ng Quiapo. Yan. Sasakay raw siya doon. Pwede. Sa jeep. Thank you. Bye. I am Loli. Goodbye to you. Parang na-miss ko yung putok ni Loli. Lollipop. Hindi Yan. gasgas, hindi umatras. Medyo maturas. Ito ang balitang panghimaga. Anong pista ng Nazareno, di ba? Sa Wednesday. Punta ka doon? Hindi ako deboto eh. Ano yata to? Ito. Ano ka? Yan. Ayan. Didota ka? Ang dami kasing mic sa harap ko eh. Pero Hindi mas ako Nakabukas lahat. Yan. Ayan na Lapit nga. ko ng Talaga, lahat Ay, binuksan. Lahat. Oo, eto na nga Dahil kailangan left and right nakukuha lahat. Oo, dalawa talaga. Dalawa yan palagi. Oo, eto na nga kakaibang tradisyon ng ginagawa ng mga Vietnamese at Chinese para maging mayaman sa kabilang mundo o yung tinatawag nating afterlife. Maging mayaman sa kabilang mundo. Oo. Kabilang buhay. Yes, oo, after nating mamatay. Eto na nga sa kanilang tradisyon, itinatapon sa apoy at sinusunog nila ang kanilang mga pera at iba pang mga gamit para maipadala sa kanilang mga mahal sa buhay sa kabilang mundo. Yes. Kung tayo, may pera padala tayo, sa kanila naman iba, sinusunog nila. Diba? Pero huwag kayong mag-alala dahil peke naman ang perang sinusunog nila at ito yung tinatawag nilang ghost money. Pero binibili rin nila ito at saka may iba't ibang value to. May halaga, may malaking halaga, may maliit na halaga, pero para susunugin lang nila. Kasi pinapaniwalaan nila sa kanilang tradisyon na may tinaguri ang bangko o parang ATM sa kabilang mundo kung saan doon wini-withdraw ng mga yumao ang pera na pinapadala sa kanila ng mga mahal sa buhay. Diba, taray? Teki rin yung mga nasa ibang mundo sa kabilang mundo. Nagwi-withdraw din sila. Kumbaga mayroong may allowance sila na pinapadala ng mga mahal nila sa buhay. Naka-forget LTE na rin sila. Yes, inaabangan siguro nila yun every 15 and 30 din. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL News Center, rated R, tatak RMN. Mga ghost employees sa bangko. Imbestigahan niya ng Ghost Ombudsman. Ayos! Dire-diretso po naglalagablab na balitang tatak RMN ay yun napakinggan sa DCXL 558. Tanghali, habang kayo ho'y mananghalian, pagkatapos uminom ho kayo ng James 5-in-1 coffee. Yan, para tunaw ang kolesterol. Siyempre. Di ba? May mainit daw, sabi ni Dr. Jim. Uminom ko na mainit para malusaw yung mga taba ng kinain mo. Dr. Jim Sanchez. Oo. Bagay rin, James 5-in-1 coffee, ha? Yan. Halong ginseng. Dr. Jim yan. Ayos, ha? Puro one, ha? Jim, ha? Alright. Iba talaga, ha? Ang James, iba ka talaga. Yan. Ngayon, tanghali ho ng... anong araw ngayon? Ay, ngayon Lunes. Lunes. Monday, bilis, ano? Bilis. Alam ko, Biyernes pa lang. Lunes na pala. January 21. 7, yan, ha? Kala nyo, ha? Yan. Gising pa kayo. January 7, 2013. Katatapos lang natin magkape. Kasama nyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. At from PCSO, may nanalong 2 sa loto. Congratulations. GM Rojas, ha? Kami kaya, kailan? Hi, Ben. Good afternoon, ha? From the city of Samuel, El Joset's primo hermano, Weng de la Peña. At kami pong lahat sa XLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!